Smart Prepaid. Jump into an all-access pass of awesomeness. Jump into Smart. Mainit na eksena sa NCAA kani-kanina lang. Mga player ng Emilio Aguinaldo at Mapua nagkainitan. Higit pa sa hardcourt ang labanan. Labo-labo na. Paano kaya nagtapos? Ang detalye abangan mamaya. Ang mga aksyong balita, umpisa na. Pinoy binisita ang dating tirahan nila noong martial law. Pangulo, inaming gusto niyang gumanti noon kay dating Pangulong Marcos. Those moments, all I wanted to do to Mr. Marcos and his camp was to do unto him as he had done unto us. Dating Pangulong Arroyo naman, muntik daw mapahamak. Si GMA muntik operahan dahil nabulunan sa kinaing broccoli. Tonel-toneladang isda naglutangan matapos ang baha sa Valenzuela. Manila LGU at Meralco nagtuturoan kung kanino ang live wire na nakakuryente at nakapatay ng 2 katao sa Espanya. Pagsaklolo sa isa sa mga biktima sa pulpa sa video eksklusibo. Lalawigan ng Albay, paubos na raw ang pondo sa dami ng inilikas dahil sa Bulkang Mayon. Pero ilang evacuee nagagawa pang magtalik sa evacuation center. Ang sagot ng LGU, Lovers Package. Pope Francis ipinag-utos ng pag-aralan ng annulment para maging simple at mas mabilis para sa mga gustong maghiwalay na. Testigo sa brutal na pagpatay sa ina ng aktres na si Cherry Pie Picache, hawak na ng mga otoridad. Pag nanakaw, tinitig ng anggulo sa krimen. Sa Action Sports, Gilas Naturalized Center Andre Blatch, pumirma na ng kontrata sa isang team sa China. Sa Celebrity Action, Daniel Padilla inamin daw sa isang audio recording na type niya si Jasmine Curtis. At balikan na pagrampa ng ilang celebrity habang naka-underwear. Mula sa TV5 Media Center Reliance, nagbabalita ang hepe ng News 5, Lucy Cruz Valdez. Kasama si Tol Erwin Tulfo. Higit sa balita, aksyon. Magandang gabi. Matapos ang 3 dekada, binisita ni Pinoy ang dati nilang bahay sa Boston. At dahil anibersaryo ng martial law, hindi maiwasan ni Pinoy na balikan ang pagdurusang dinanas ng pamilya nila noon. Ginunita rin niya kung paanong ninais niya noon na gumanti sa mga Marcos. Umaaksyon si Royce Snagit. Isang bahagi ng 5 araw na working visit ni Pinoy sa Estados Unidos ang pagbisita sa dati nilang bahay sa Commonwealth Avenue, Chestnut Hill sa Boston, kung saan nag-exile ang pamilya Aquino noong martial law. I remember thinking then, here we are in exile while the dictator is partying in Malacanang, raping the economy and oppressing our people. 3 taon ding nanirahan dito sa Boston sa Amerika ang pamilya Aquino noong dekada 80. At sa muling pagbabalik dito ni Pinoy makalipas ang mahigit 3 dekada, una niyang hinanap ang mga naging kaibigan dito ng kanyang mga magulang. Off-limits ang media sa reunion, pero nakilala namin ang isa sa mga naging malapit sa pamilya Aquino, si Patty Yuso. Madalas daw siyang maghapunan sa bahay ng mga Aquino pero ni minsan hindi niya nakasalo si Pinoy. Never remembered seeing the president. Either he was out during the night or but we hardly saw him. So when he became president, I'm like, I never see him at the house for dinner. Nagdaos din ng misa ang Filipino community sa simbahang madalas pagsimbahan ng pamilya Aquino noon. Nagkaroon din ng Pangulo ng pagkakataong ikwento ang kanyang reaksyon nang umabot ng Boston ang balitang napas lang ang kanyang ama. As the only son, I felt an overwhelming urge to exact an eye for an eye. Those moments, all I wanted to do to Mr. Marcos and his camp was to do unto him as he had done unto us. Bukas, magtatalumpati si Aquino sa Harvard University na magiging isa na namang madamdaming pagbabalik-tanaw para kay Pinoy dahil dito nakaranas si Ninoy ng mainit na pagtanggap bilang fellow pagkatapos ipatapon ng Administrasyong Marcos. Umaaksyon, Royce Snagit, News 5. Muli namang nabuhay ang debate kung dapat bang ilibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bagay na payag ang ilang politiko. Nasa gitna ng aksyon si Mean Los Baños. Kung si Pangulong Aquino naninindigang di dapat ilibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos, ang pamilya Marcos patuloy pa rin ang pag-iit na dapat ilibing ang dating Pangulo di lang basta kasama ang mga bayani. Dapat din daw siyang bigyan ng full military honors. As
a soldier who fought heroically against the invaders in the Second World War, and as the longest sitting president, that it's my father's right to be buried in the libingan ng Mabayanin. Nakakuha naman ng kakampi si Senador Bongbong Marcos sa ilang kapwa mambabatas. Isa rito si Senador Cheese Escudero. Ang amang araw niyang si dating Congressman Salvador Escudero naghain pa ng resolusyon para ipalibing ng maayos si Marcos at bigyan ng military honors. Bagamat hindi ba raw siya handang maghain ng kaparehong panukala ay suportado niya ito. Sa kabila ng mga reklamo, sa kabila ng mga ginawa o nagawa o hindi ginawa, di umano niya, nung siya'y Pangulo, hindi may kakaila, naging Pangulo siya. Hindi may kakila, naging sundalo siya, at dahil lamang doon, marapat na ibigay sa kanya ang angkop na burial rights. Payag din sa military honors para kay Marcos si Vice President Jejomar Binay, pero iba ang mungkahi niya kung saan dapat ilibing ang yumaong diktador. Ang rekomendasyon ko doon, babayaan ng ilibing doon sa Batak. Tapos, mabigyan ng honors dahil sa iyo naman naging commander-in-chief. Suportado naman ito ng anak ni VP na si Senadora Nancy Binay. Ayon pa kay Senador Bongbong, nakonsulta raw ang kanilang pamilya sa ideyang ito ni Binay pero ibinasura lang ito ng palasyo. The recommendations made by Vice President Binay were rejected by the palace, not by the Marcos family. Pero kahit mortal na magkaaway ang mga Marcos at Aquino, umaasa ang pamilya ng dating Pangulo na mangyayari ang kanilang inaasam sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. We are hoping that at any point may mangyaring ganyan na magbagong isip and the true spirit of reconciliation will finally come through. Ayaw naman magkomento ng senador sa sinabi ni Pinoy na ginusto niya noong maghiganti sa pamilya Marcos matapos ipapatay si dating senador Ninoy Aquino. Umaaksyon Mean Los Baños, News 5. Higit 4 na dekada na ang nakalilipas mula nang ideklara ni dating Pangulong Marcos ang martial law. Sa panahong yon, halos di mabilang ang mga insidente ng paglabag sa karapatang pantao. Bagay na hanggang ngayon ay di masabi kung mabibigyan ng hustisya. Yan ang inaksyonan ni Cristina Lazo. Ang litratong ito ang huling alaala ni Nida Lagman Sevilla sa kanyang kapatid na si Herman, isang human rights lawyer noong martial law. Taong 1977 nang bigla ang naglaho si Herman. Ngayot ginugunita ang ika-42 anibersaryo ng martial law, di pa rin matuldukan ang pagkawala ng kanyang kapatid. We must know the truth about the enforced disappearance of our loved ones. What happened to them? Where are they now? Hanggang ngayon di namin alam, walang closure. Sa ngayon, aktibo si Nida bilang chairperson ng Find of Families of Victims of Involuntary Disappearance. May tiwala siya na kaya ng pamunuan ngayon na gawing legasiya ang pagbigay konsuelo sa mga pamilya ng desaparecidos dahil si Pinoy ang pumirma sa Administrative Order 35 kung saan nakapaloob ang pagbuo ng Interagency Committee na mag-iimbestiga sa mga extrajudicial killings, enforced disappearances, kasama ang torture. Pero ayon kay Lagman Sevilla, kailangan pa ito paigtingin ng Pangulo para magkangipin. Talagang mag-investigate. Pondohan, di yan makakagalaw kung walang pondo. Pero kung ang political analyst na si Ramon Casiple ang tatanungin, hindi sa Administrasyong Aquino makakamit ang katarungan para sa mga biktima ng martial law. Mukhang give up na yung Aquino family kahit justice for Ninoy hindi na-achieve. Kaya mahalaga na gunitain ang anibersaryo ng martial law kahit 42 taon na ang nakakalipas at kahit abutin pa ng 4 pang dekada para kailan may hindi malimutan na may pamilyang dumadaing ng karampatang hustisya. Umaaksyon, Cristina Lazo, News 5. Sa ibang balita naman, hindi raw uurungan ni Vice President Jejomar Binay ang hamon na sumailalim siya at ang kanyang pamilya sa lifestyle check. Kasunod dito ng paglabas ng report ng Philippine Center for Investigative Journalism na lumobo sa higit 50 million pesos ang yaman ng pangalawang Pangulo sa loob lamang ng 17 taon. Buwelta naman ni Binay, handa siya anumang oras na gawin ang lifestyle check. Pero wala pa rin daw desisyon si Binay kung dadalo siya sa pagdinig ng Senado sa umano'y overpriced Makati parking building sa Huwebes. Pasadahan naman natin ang iba pang maaksyong balita. May formal ng reklamo sa Ombudsman laban kay PNP Director General Alan Purisima.
Habang si Congresswoman Gloria Arroyo naman, muntik ng operahan matapos mabulunan. At Senador Jingo Estrada, pinayagang magpa-MRI ng Sandigan Bayan. Narito ang report. Pinayagan ng Sandigan Bayan na magpa-MRI si Senador Jinggoy Estrada. Yan ay matapos pagtibayin ng mga doktor ng PNP General Hospital ang iniindang pananakit ng kanyang kaliwang balikat na umakyat na sa kanyang leeg. This has been going on ever since, no? Since last year. Kaya lang it worsened when I was in jail. Itinakda sa Miyerkules 24 ng Setyembre ang MRI sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Kalakip ng pagpayag ng korte ang kondisyong mabigyan sila ng kopya ng resulta ng pagsusuri. Napikon naman ang mga senador sa Department of Finance nang talakayin nila ang panukalang itaas ang ceiling sa tax exemption ng 13th month pay at Christmas bonus. Sa tansya kasi ng DOF, 40 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno, oras na itaas sa 70,000 pesos ang tax exemption na sa ngayon ay nasa 30,000 pesos lang. Sagot dito ni na Senador Ralph Recto at Sani Angara, masyadong malaki ang tansya ng ahensya. Ang problema raw kasi, 2010 pa nila hinihingi sa DOF ang nakukolektang buwis sa mga sumisweldo ng 30 hanggang 70 mil, pero dito maibigay ng ahensya, kaya hindi umuusad ang panukala. Indirect bribery, graft at plunder. Yan ang mga isinampang reklamo ng grupong Coalition of Filipino Consumers sa Ombudsman laban kay PNP Director General Alan Purisima. Sentro ng reklamo ang di niya paghahain ng SALN at ang umano'y magarbo niyang buhay. Wala pang inilalabas sa pahayagang pinuno ng PNP kaugnay nito. Nauna nang ipinag-utos ng DILG ang pagpapa-lifestyle check sa lahat ng membro ng kapulisan. Patuloy ang panghihina at pangangayayat ni Congresswoman Gloria Arroyo matapos mabulunan sa kinaing broccoli 2 linggo na ang nakalilipas. Ayon kay Attorney Larry Gadon, muntik nang operahan si CGMA kung hindi lang niya nailabas ang broccoli sa pamamagitan ng pag-ubo. Lumiit daw kasi ang daluyan ng pagkain ng dating Pangulo matapos operahan sa Gulugod noong 2011. Dahil dito, naka-soft diet muna si CGMA. Investigasyon sa pagkakuryente at pagkamatay ng medical student ng UST noong kasagsagan ng baha nagsimula na. Lokal na pamahalaan ng Maynila at Meralco nagtuturuan. Sinasabing person of interest na magbibigay linaw sa pagkamatay ng nanay ni Cherry Pie Picache, hawak na ng mga pulis. Basketball game ng Mapua at Emilio Aguinaldo College nauwi sa sapakan. At Wattpad Presents magsisimula na sa TV5 ngayong gabi. Ang detalye bangan sa pagbabalik ng aksyon.